beloved Boss Mike Cervera. Ito, ang Pangulong Bongbong Marcos, napikon na rin mga kababayan sa mga haliparot na etong mga ito andali eto, panoorin nyo mga kababayan, yung mga sinabi ni Pangulo. Pasok! Resign? Yeah, that's what they want. Ba't ko gagawin yun? Correct. At wala sa ugali ko yung tinatakbuhan ng problema. Correct. So, good with that. Eto yan mga kababayan. Eto po yan. Si Pangulong Bongbong Marcos kasi, mga kababayan, ay pinagre-resign na nga nila ng grupo ni Duterte. Di po ba mga kababayan? So ngayon, eto ang sagot ni Pangulong Bongbong Marcos. Baka akala nyo uto-uto ito. Ha? Kung kayo gusto nyo mag-resign dahil hindi umuubra yung inyong pa-impeach sa kanya. Di ba? May pa-impeach tong mga kampo ni Duterte. Impeach daw siya kasi nga daw may ginawang impeachable offense. Sabi nga naman ng iba at eto mga kababayan, tong sinampa na to, hindi naman ho umubra. Di ba? Hindi ho umubra dahil hindi ho tinanggap itong sinampa sa kanya para ma-impeach siya. So ngayon mga kababayan, ang panawagan na hindi na ho impeach BBM. Ang panawagan, resign na ngayon. So eto ang sagot ni Pangulo. Bakit naman daw siya magre-resign mga kababayan? Pakinggan nyo ulit. I will resign? Yeah, Sabi po nila yan, mag-resign ka daw. Lalong-lalo na sinabi ng bakla doon sa Dahig. Sabi, mag-resign ka na lang daw. that's what they want. Ba't ko gagawin yun? Nga naman. At wala sa ugali ko yung tinatakbuhan ng problema. Yaw! parang back to you no? Sa mga Duterte. Parang back to you. Oo. Bakit naman ako magre-resign? Hindi ko naman ugali na tinatakbuhan yung mga problema. Hindi tulad ni bakla, mga kababayan. Tumatakbo, oo. Di ba? Si Pangulo at tapang na tao. Akala nyo gaganyan-ganyan lang yan. Nako, Diyos ko. Di ba? Miss out, Tamura, Beshi, tuloy. So, good with that. Eto pa mga kababayan, kasi di ba't nanawagan si Pangulo? Ang sabi niya mga kababayan yung reconciliation nga, yung pagkakasundo-sundo mga kababayan. Akala nila mga kababayan, naduduwag si Pangulo. Naduduwag. Kita nyo naman yung mga sinasabi. Bakit naman ako magre-resign? Utot nyo, di ba? Eto, pakinggan ninyo mga kababayan. Ang paliwanag ni Pangulo dun sa kanyang panawagan na pagkakaisa. Kung ayaw nyo, bahala kayo sa buhay ninyo, di ba? Pasok! No, that's not how reconciliation works. You don't put conditions to reconcile. You want, if you're sincere, you want to reconcile, let's sit in front of, ano ba talaga problema? Ano ba, paano nangyari ito? Tanggalin natin ang problema. Pero sasabihin mo, hindi ako makikipag-usap hanggang ibigay mo sa akin ito. Wala pupuntahan na. Yeah, and that condition. Tapos na, that's not reconciliation. That's not even a negotiation. That's demanding. Those are setting conditions. That, So, ano sasagutin ng kabila? Etong gagawin mo. Sasagutin mo, hindi. Gagawin ko yan kung gawin mo naman ito. Correct. Wala nang pupuntahan yun. Tapos na ang usapan. Wala. Ibig sabihin, tayo, dyan nyo, bahala kayo dyan. Eto, bigyan natin ng reaction mga kababayan. Matindi si Pangulo, no? Matindi. Simpleng-simpleng bumanat talaga ito. Alam nyo, sa totoo lang, idol talaga to mga kababayan. Idol. No. That's not how reconciliation works. You don't put conditions. Hindi talaga yun, ganon mga kababayan. Hindi ganon ang pag-reconcile mga kababayan. Si Pangulong Bongbong Marcos, inaabot na nga ho yung kamay sa mga DDS dito sa grupo ng mga Duterte. Kita nyo naman kung gaano kabait. Pero, eto naman yan mga kababayan. Inaabot na nga ho yung kamay ng presidente sa inyo, Toki Ninayo. Ang dami nyo pang mga pakondisyon. Hindi pwedeng ganon. Walang ganon, walang kondisyones.
Kapag reconcile, tulong-tulong para magserbisyo sa tao, magserbisyo sa mamamayang Pilipino. Hindi ho yung, reconcile tayo pero kailangan ganito, kailangan ganyan, kailangan pauwiin nyo si Digong, kailangan ang daming ganon. Hindi ho pwedeng ganon, mga kababayan. Walang ganon. Oo, hindi tulad ng mga sinasabi ng mga DDS na naduduwag ito, si Pangulo. Hindi ho. Pinapakita niya lang yung pagiging statesmanship niya. At mga kababayan, pinapakita niya yung kabutihan, loob meron siya sa taong bayan. Yun po yan, mga kababayan, na dapat bilang leader, bilang presidente, ay ganito ang dapat pag-uugali. Hindi ka dapat, mga kababayan, sarado sa lahat ng pagkakataon ng pagkakasundo ng mga Pilipino. Di po ba, mga kababayan? Di ba, mga kababayan? Yan, mga kababayan ang problema kay Pangulong Bongbong Marcos. Kagayaan, mga kababayan, ay bumanat, yari silang lahat. Problema nila yan. Oo, problema nilang lahat yan. Pasok. To reconcile. If you're sincere, you want to reconcile, let's sit in front of you. Ano ba talaga problema? Paano nangyari ito? Tanggalin natin ang problema. Ayun na nga. Ano bang problema nyo, mga DDS? Sige nga, ang problema nyo ba si Digong? Ang problema nyo ba dahil hindi ba siya makauwi, ganon? Hindi naman na ho. Hindi na ho makakauwi pa si Pangulo nyong Digong. Kahit pa, sabi ko nga, kahit ho sino ang maupo dyan. Sino ho gusto nyong iupo? Si Sara. Sa paligid po ninyo, mapapauwi ni Sara? Hindi na ho mapapauwi yan. Oo, tuloy. Kaya yung kondisyon nyo, wala. Paano kung si Pangulong Bongbong Marcos naman ang humingi ng kondisyon? May ibibigay nyo kaya? Diba? Tuloy. Pero sasabihin mo, hindi ako makikipag-usap hanggang ibigay mo sa akin ito. Wala pupuntahan na. Wala na, talaga. sabi ni Pangulo, nek-nek nyo. Nek-nek nyo. Kung ayaw nyo. Di ba? Wala akong pupuntahan yung pag-uusap. Kung ayaw nyo ng reconciliation, ayaw nyo ng pagkakasundo-sundo, ayaw nyo ng tayo sama-sama na maglingkod sa bayan, bahala kayo sa buhay ninyo. Basta ako, pinapakita ko yung kababaan loob ko bilang pag-uugali ng Pilipino. Yun yung pinapakita ni Pangulo. Yung mapagpatawad at yung po bang dahil kayo ay mga pare-parehas na na mga public servant, na kayo mga maglilingkod ng bayan, dapat nyong gawin na magkasundo-sundo kayo para tulong-tulong na ipaunlad ang bayan, magserbisyo sa mga mamayang Pilipino. Hindi ho ganun yung nangyayari. Di ba? Ang nangyayari kasi, mga kababayan, itong kampo ni Duterte, wala hong ginawa, mga kababayan. Mga kababayan? Ano ho ang ginawa? Ang mga ginagawa, puro paninira, puro pangwawalang niya. Di po ba? Yan ho ang ginagawa nila. Wala na hong mabuti para sa kanila na ginagawa si Pangulo. Eto ngayon. Kita nyo. Nauubos din ho, pasensya niyan. Tuloy. Tapos na, that's not reconciliation. That's not even a negotiation. That's demanding. Those are mga demanding talaga Biruin ninyo, mga kababayan ko ang demand ba naman pa yung imposible. So di imposible na talaga, mga kababayan. Jody Mayo, opo. Imposible na talaga, Jimpe Presto, na magkakasundo talaga itong kampo ni Duterte at gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos. Maniwala kayo, hindi na ho magkakasundot, imposibleng-imposible na yan. Pero ang the best dito, mga kababayan, alam nyo kung ano? Alam nyo kung anong the best? Ang the best kay Pangulong Bongbong Marcos ay pinapakita niya yung kanyang kababaang loob
yung kabutihang loob, yung kung paano maging leader ng bansa. Ayan. 'Di ba? Yun po yung nakita natin dito eh. Napakabait kahit na etong si Pangulong Bongbong Marcos galit na mga kababayan, hindi pa rin niya maipakita. Oo, bakit? Kasi kailangan mong ipakita sa taong bayan ang pagiging magandang halimbawa kung paanong tamang pag-uugali, kung paanong mabuting ugali meron ang leader. Ganon. Hindi ho yung unang inang ina, unang inang ina, unang inang ina, unang inang ina nyo. Ganon, di ba, mga kababayan? Nasanay ho ang mga DDS sa ganoong leader. Yung bang gusto nila yung laging naririnig na nagmumura ang presidente. Hindi ho ganon ang pagkatao ng ating Pangulo. Ganon po yun. Di ba? Yan po yan mga kababayan eh. Ano pa mga kababayan? Kita nyo naman, sunod-sunod itong pagdalo at pagbisita ng taga-ibang bansa, ang Vietnam, Thailand, o kung ano-ano pang mga bansa. Ano po? Kita nyo naman kung paano po ito asikasuhin at ipakita at irepresenta tayong mga Pilipino sa iba't ibang bansa na hindi ho nagawa ni Digong, mga kababayan. Bakit ho? Pag nandoon po sa ibang bansa, mga kababayan, hindi ho makapagmura eh. So hindi po makapagsalita si Digong. Si Digong ho, hindi ho hindi po makakapagbigay ng mensahe kung walang kasamang mura. Tandaan nyo, doon ho humuhugot sino? Si Digong sa kanyang mura. O pag hindi ho nagmura, pansinin nyo, wala hong magandang deliver na matutuwa yung mga uto-uto, di po ba? Yun po yung hinahanap ng mga DDS. Si Pangulong Bongbong Marcos, wala ho yung pagkakaiba sa agos at sa mga katangian ng mga sikat na mga bansa. Kita nyo, mga kababayan ko. Magkakasundo-sundo sila at hinahangaan si Pangulong Bongbong Marcos. At kita nyo naman, mga kababayan, kasama sa Time Magazine, mga kababayan, si Pangulong Bongbong Marcos. Sa 100 mga leader ng bansa, sa 100 personalidad ng buong mundo. Grabe, no, mga kababayan. Iba si Pangulong Bongbong Marcos, alam nyo, binibigyan tayo ng karangalan. Pero etong kampo ni Duterte, binibigyan tayo ng kahihiyan. Yan po ang katotohanan. Di ba, Eva Narita? Puro kahihiyan ho ang binibigay ng kampo ni Duterte. Tuloy. Setting conditions that, so, ano sasagutin ng kabila? Etong gagawin mo, sasagutin mo, hindi, gagawin ko yan kung gawin mo naman ito. Wala nang pupuntahan yun. Tapos wala nang pupuntahan yan, Mr. President. Huwag ka na mag-aksaya. Sa mga DDS lang, pansinin po ninyo, may kilala kayong DDS, kausapin ninyo. Tapos pag-aralan nyo maigi yung mga sinasabi ng mga DDS. Tingnan ninyo, meron po bang mga kababayan? Meron po bang makukuha kayong maganda na pananaw at maaaring pulutin natin? Wala ho eh. Wala tayong mapulot sa mga DDS na magandang aral ba? Na magandang kahit papano masabi natin na dapat ito mapulot ko. Di po ba? Kapag kami mga kausap tayo, lagi po nating inaantay yung pong mga salita, mga bagay na po pwede nating i-absorb para maging katangian natin. Walang ganun, mga kababayan. Kasi kung tayo ay yung pinalaki ng magulang natin na may takot sa Diyos, may pagmamahal sa kapwa, at may pagmamahal sa magulang, mga kababayan, wala talaga tayong mapupulot sa kanila kasi puro galit, ngit-ngit, no, mga kababayan? Yun po yung kanilang laging yung tema ng pagsasalita at pagdi-deliver ng mga salita. Di po ba? Wala talaga. Siguro meron yung iba nating mga kaibigan dahil kakilala na natin sila. Di po ba? Pero kapag hindi natin kilala, baby, nakikita ka na naman, baka mami maghubad ka na naman dyan, tatakpan ko. Baka mami maghubad uli. Yan, mga kababayan, di ba? Nonsense lang ang sinasabi
Na yun na nga mga kababayan. So wala ho tayong mapupulot. Sa madaling salita ho, wala tayong mapupulot sa kanila. Matatakaw kasi sa kapangyarihan. O yun na nga mga kababayan, di ba? Our beloved Boss Mike, Boss Mike.